Hindi namin makakalimutan ng 2025 dahil isa sa mga pangarap namin ang natupad. Nakapunta kami ng Europe at naranasan naming magpasko dito. At sa loob ng 6 na araw, nakapunta kami sa 3 countries, Netherlands, Belgium at France. At eto ang total na nagastos namin. Hi mga Marikoy, sabi nila kapag nagbabalak ka daw pumunta ng Europe, kailangan mo daw mag-ready ng higit pa sa 1,000,000. Actually, matagal na namin balak mapuntahan ito ni Daddy Tano. Pero every time na nag-inquire kami sa mga agency, sa gastos pa lang sa ticket at hotel, hindi na namin kaya. Kaya never na namin inimagine ni Daddy Tano na makakapunta kami ng Europe. Kaso last June, nakilala ko ang Ecozone Travel and Tours dahil naging kaibigan ko ang daughter-in-law ng may-ari. At nakita ko na may tour package offer sila sa Europe. At ang kinagulat ko pa mga Marikoy, napakamura ng package offer nila. Yung travel date pa is holiday season. At sa Europe, magpapasko for only 139 pesos. Alos kasama na lahat sa package at wala ka nang problemahin pa. Kasama na yung pagsakay sa eroplano from Manila to Doha, Qatar. Layover ng alos 3 oras sa Qatar Airport. Tapos Doha, Qatar to Amsterdam. At syempre round trip at Qatar Airways ang sinakyan naming eroplano. Alos 1 araw siya na biyahe pero hindi ka magugutom dahil 4 na beses yata kaming kumain sa loob ng eroplano. Sa baggage naman mga Marikoy, binigyan nila kami ng tig 25 kilograms bawat katao. At pwedeng may hand carry na 7 kilograms. Kasama na din yung mga hotels na pinagstayan namin. 2 gabi sa Amsterdam, 1 gabi sa Belgium, at 3 gabi naman sa Paris. At hindi sila budget friendly na mga hotels mga Marikoy dahil mga 4-star ito. Everyday may libreng unlimited breakfast. At bukod dyan, kasama na din yung mga transfer. From airport to hotel, from Amsterdam to Belgium to Paris. At every tour namin mga Marikoy, nakasakay kami sa bus. At isa sa mga nagustuhan namin, kahit group tour ito, napakadami naming free time. Every pinupuntahan namin na tourist spot, binibigyan nila kami ng sapat na oras para sa free time, para maglakad-lakad, mag-shopping at magtingin-tingin. At syempre, bago ka makapunta ng Europe, mga Marikoy, kailangan mo ng visa. At hindi kasali ito sa package nila, pero sa kanila na din kami nagpaasikaso. Nagbayad kami ng 13 kyaw plus each para dito. Medyo pricey siya compare sa magdi-DIY ka na lang kapag mag-a-apply ng visa. Pili namin ito para less hassle na. Mas alam na kasi nila kung ano yung mga documents na kailangan. Nung araw ng biometric, binripping nila kami bago pumasok. Kaya alam na namin yung gagawin at nakaredy na yung mga requirements. Dami ako napapansin na kasabay namin na natataranta sila at pabalik-balik sila sa loob dahil may mga kulang sila na requirements. Pero kami, mabilis lang yung proseso dahil nga nakaredy na lahat at okay na lahat. Di rin pala kasali sa package yung gastos para sa pagkain, lunch, dinner, na rin sa mga iinumin namin at FYI lang, tubig pa lang mga Marikoy, napakamahal na. At syempre kasama pa namin si Jace na gutumin. Naglaan ako ng 100,000 pesos para dito pati na rin sa pagbili ng mga souvenir at saka pampasalubong. Tapos sa France pala, meron kaming libreng araw na kami na yung bahala. Ito na din yung last day namin sa Europe mga Marikoy. Dahil napakabait ng Ecozone mga Marikoy, meron silang driver dito at pinagamit nila sa amin ng 1 araw. At ito nga si Kuya Nandi na napakabait, baker talaga siya dito mga Marikoy, sumasideline siya na driver. Kaya kaming binayaran dito dahil gift sa amin ito ng Ecozone. Pero dahil pre-day namin ito mga Marikoy at ito na nga yung pinakamagastos na araw. Shopping talaga kami ni Daddy Tano at sinulit namin dahil alam namin na deserve namin ito. At hindi ko na i-disclose sa inyo kung magkano yung nagastos namin sa araw na to. Pero masasabi ko mas nakamura kami dito compare kung Pilipinas kami nag-shopping. At alam nyo ba, bilang isang nanay na madalas mag-travel, tayo laging mga nanay ang punong abala. Pero dito sa Ecozone, napakasaya ko dahil meron kaming isang Albert, group leader namin at siya yung punong habala. Pag may mga problema at kailangan kami, isang chat lang namin, magagawa niya na ng paraan. Na din nag-provide ng itinerary namin, gumawa pa siya ng libro para dito. Para may guide kami, lahat ng information, mga Marikoy nandyan, kaya wala kaming kaligaw at hindi kami malilito. Bukod pa dyan, binigyan din nila kami ng travel kit at halos lahat ng mga kailangan namin nandito na. At eto yung itinerary namin, mga Marikoy, nag-start yung travel namin December 22, 11 p.m. yung flight namin papuntang Doha, Qatar. Tapos, apon na kami nakarating ng Amsterdam pero nakuha pa namin gumala. Pinuntahan namin yung Christmas market dito sa may Amsterdam. Dito ko na-try yung hot chocolate nila tapos na-meet namin si Santa Claus. Second day naman namin, December 24, mga Marikoy, Binisit namin yung cheese farm, yung Coaster Diamond, at nag 1-hour canal cruise kami. Nag-set din sila ng Christmas dinner at nasa sayo kung gusto mong mag-join. Siyempre, nag-join na kami para wala
wala na kaming iisipin kung saan kami kakain. Day 4 naman, nag-checkout na kami sa hotel at pumunta na kami ng Belgium. Habang papunta kami ng Belgium, madami kaming stopover para mag-picture-picture. Kadating naman namin, nagkaroon kami ng free time para mag-lunch. Tapos, pumunta na kami sa hotel at nag-check-in na at nag-join kami sa dinner kasama yung mga naging kaibigan namin dito na si Albert at Dada. Day 5 naman, pagkatapos ng Pasko, kami nagising para mag-checkout pero hindi pa kami alis dahil maglilibot pa kami dito. Yung tour nga pala na ito ay maglalakad lang at dito namin nabisita ang Basilica of the Holy Blood. Nilook forward ko talaga makita. Dito na rin kami nag-lunch at nag-ikot-ikot tapos namili din kami. Pagkatapos namin dito mga Marikoy, nagbiyahe na kami papunta sa Paris. Pagkadating namin sa Paris, nag-check-in lang kami dahil kausap ko yung friend ko kaya minute ko siya mga Marikoy kahit hating gabi na nagkita kami. At sa ilang oras namin pagsasama, nalibot niya ako sa Paris mga Marikoy. Halos nakita ko yung mga tourist spot dito, dinala niya ako dito at halos kami lang yung tao. Day 6 naman, ito na yung paggala namin sa Paris. Pupuntahan namin yung mga tourist spot kasama ang buong grupo. Lahat napuntahan namin mga Marikoy at wala kaming pinalagpas. Lunchtime hanggang dinner, nagkaroon kami ng free time sa Galleries Lafayette. Tapos yung day 7 namin, ito na yung pre-day namin. Day 8, pagkatapos namin nag-almusal, nag-checkout na kami. Ito na yung flight namin from Paris to Doha. Day 9 naman, December 30, from Doha to Manila, nakauwi na kami sa Pilipinas. At aaminin ko sa inyo, kahit na bumili ako ng Chanel bag, hindi naman umabot na 1,000,000 yung nagastos namin. Ipapahula ko na lang sa inyo kung magkano yung binayad ko para dito sa bag. Pre, may sorpresa sa tamang malapit na hula. Tok, 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 tok. Again.